Hello guys, welcome to today's Topic TV. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ilan sa mga nagdaang insidente na tampok sa ating mga naunang videos. Ire-rewind natin ang ilang eksena para magsilbi itong paalala sa ating lahat. Ang mga kuhang ito ay mula sa iba't ibang lugar at panahon, ngunit iisa ang mensahe. Ang pagiging alerto at maingat ay mahalaga sa araw-araw. Sa isang subdivision sa Imus, Cavite, isang residente ang naging biktima ng panloloob ng isang lalaking hindi pa nakikilala. Ayon sa may-ari ng bahay, nangyari ang insidente bandang alas 7 ng gabi ng Martes habang wala umanong tao sa kanilang tahanan. Batay sa salaysay, nag-doorbell muna ang lalaki bago tuluyang gumawa ng hakbang upang tiyakin kung may tao sa loob ng bahay. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang lalaking nakasombrero at may dalang payong na nakatayo sa harap ng gate ng bahay habang pilit inaabot ang handle ng gate. Makalipas ang ilang sandali, may hinugot ang lalaki mula sa kanyang tagiliran. Nakalaunan ay makikitang isang bakal na panungkit. Bago niya ito gamitin, palihim siyang sumisilip at lumilinga-linga sa paligid upang masiguro na walang makakapansin sa kanya. Ginamit niya ang payong bilang panangga upang takpan ang kanyang ginagawa habang sinusubukang buksan ang gate. Gayunman, napahinto ang kanyang galaw nang may isang delivery rider ang dumaan at huminto sa harap ng bahay. Nakangiti pa umano itong nakipag-usap sandali sa rider. Pagkaalis ng delivery rider, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa hanggang sa unti-unting mabuksan ang gate. Agad siyang pumasok sa loob ng bakuran, subalit napag-alaman niyang nakakandado pa rin ang pinto ng bahay. Muling sumilip ang lalaki palabas bago niya pilit sinungkit ang lock ng pinto upang sirain ito. Hindi naglaon, nabuksan din ang pinto at makikitang binuksan pa niya ang ilaw sa loob ng bahay. Ayon sa may-ari, 2 relo, isang cellphone at isang body bag ang tinangay ng suspect. Mabuti na lamang daw at wala nang ibang alahas o pera sa loob ng bahay. Ipinagbigay alam na rin ang insidente sa barangay at hinihiling na mablotter ang lalaking sangkot sa insidente. Para sa paalala at pag-iingat ng publiko, pinapayuhan ang lahat na siguraduhing matibay ang kandado ng gate at pinto, lalo na kung iiwanang walang tao ang bahay. Iwasan ding basta magbukas ng pinto sa mga hindi kilalang tao. At kung may makakakilala man sa lalaking ito, ipagbigay alam agad sa mga kinauukulan. Maraming salamat po. Dito sa bayan ng Taytay, Rizal, nakilala bilang Garments Capital of the Philippines, isang tindahan ang pinasok ng 2 individual. Gamit ang martilyo, unti-unting nilang sinira ang padlock ng gate. Matapos itong mabuksan, pumasok ang isang lalaki na may bitbit na martilyo, kasunod ang isa pang lalaking may dalang bisikleta. Ipinasok ng lalaki ang bisikleta sa loob at doon ito inilagay. Inutusan niya ang kanyang kasama na mauna nang pumasok habang siya naman ang nagbantay sa labas at nakiramdam muna. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahan niyang isinara ang gate bago tuluyang pumasok sa loob. Nang makapasok na silang lubos, agad silang nagsimulang maghalungkat ng mga gamit sa loob ng tindahan. Isa-isang ibinulsa ng lalaki ang mga mahalagang bagay na kanyang nakita. Tinawag niya ang kanyang kasama at nang mapansin niyang may CCTV camera, agad niyang tinakpan ang kanyang muka. Gayon din ang kanyang kasamahan na nagulat din nang makitang may camera, subalit nagpatuloy pa rin sila sa paghahalungkat. Kinuha nila ang lahat ng mahahalagang gamit na kanilang makita. hanggang sa makarinig sila ng ingay mula sa labas. Dahil dito,
bigla silang tumayo at natarantang tumakas. Subalit hindi na sila nakalabas sa harap dahil may taong paparating, kaya bumalik sila sa loob at dumaan na lamang sa bintana. Sa gitna ng kanilang pagmamadali at pagkataranta, naiwan nila ang bisikletang kanina ay kanilang bitbit, habang sila naman ay mabilis na tumakas palayo sa lugar. Isang tindera ng jewelry store ang nabiktima ng pagnanakaw matapos matangay ang isang bracelet na nagkakahalaga ng humigit kumulang 53,000 pesos ng isang lalaking nagpanggap na mamimili. Sa video, makikita ang isang lalaking nakamask habang nakikipag-usap sa isang kapwa customer na noon ay tumitingin din ng mga alahas. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ng pwesto ang lalaki at lumapit sa window booth. Itinuro niya ang isang bracelet, saka ito isinukat at sinuri. At pagkatapos ay ilinapag niya ito at ibinalik sa tindera. Hindi nagtagal, muling pumili ang lalaki ng isa pang bracelet. Ngunit kung susuriing mabuti ang kanyang mga kilos, mapapansin na palihim niyang inilipat sa kaliwang kamay ang isa sa mga alahas na kanyang hawak, habang kumukuha pa siya ng ibang bracelet at kunwaring nakikipag-usap sa katabi niyang customer, ang alahas na nasa kanang kamay ay ibinalik niya sa tindera na agad namang tinanggap nito. Dahil dito, inakala ng tindera na iisa lamang ang hawak ng lalaki, hindi niya namalayang ang isa ay naiwan pa rin sa kaliwang kamay ng suspek. Muli nitong tinawag ang pansin ng tindera at kunwaring tumatawad sa kukuning bracelet. Lumipat siya sa kabilang pwesto at nagtanong ng direksyon palabas. Dahilan umano ay kukuha lamang siya ng pera na ipambabayad. At nakipagbiruan pa ito na feeling close sila. Nagpaalam pa ito sa taga-repair at pati na sa gwardya para daw makaabot siya sa oras. Wala silang alam na bitbit na nito ang alahas na nagkakahalaga ng 53,000 pesos. Pakiusap nila na kung sino man ang nakakakilala sa taong ito ay ipagbigay alam agad sa kinaukulan, sapagkat kawawa ang tindera dahil siya ang mag-aabono at magbabayad sa may-ari ng kasalanang ginawa ng taong ito. Isang tindahan sa Cabanatuan City ang pinasok at sinalisihan ng dalawang lalaki bandang 5:44 ng umaga ayon sa kuha ng CCTV. Sa video, makikita ang dalawang lalaking nakakulay gray at asul na damit na pumasok sa tindahan at bumili ng sigarilyo. Maayos naman silang inasistehan ng mga tindero na nooy abala rin sa pag-aayos ng kanilang paninda. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang sumilip sa loob ang isa sa mga lalaki, sabay paglingon at pabulong na pakikipag-usap sa kanyang kasama. Tila napagmasdan na nito kung saan nakalagay ang bag at pera ni nanay, marahil dahil sa nakita niyang pagsukli nito kanina. Hindi nagtagal ay lumabas muna ang dalawang lalaki. Dahil wala na ring customer, sumunod ding lumabas ang dalawang tindero. Pagkaraan, lumabas din si nanay upang ayusin ang kanyang mga display sa labas ng tindahan. Nanatili munang nakatambay sa labas ang dalawang lalaki. Maya-maya,
Nang mapansing abala si nanay sa pag-aayos sa labas, tumayo ang isa sa kanila at muling pumasok sa loob ng tindahan. Nagpalinga-linga muna ito bago dumiretso sa loob habang ang kanyang kasama ay naiwan sa labas upang magbantay at bantayan ang kilos ni nanay. Kasabay nito, matagumpay namang nakuha ng kanyang kasama ang bag sa loob ng tindahan. Pagkalabas nito, agad siyang sumakay sa motorsiklo at tumakas palayo ang dalawa. Tinatayang 132,000 pesos na cash, isang Oppo cellphone, pati mga ID at credit cards ang natangay sa insidente. Nanawagan ang mga biktima na kung may makakakilala sa dalawang lalaking ito, huwag mag-atubiling ipagbigay alam agad sa mga kinauukulan. May iniaalok din umanong pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon. Sa bidyong ito, makikita ang isang lalaking nakaitim na damit at may bitbit na bayong na pumasok sa isang mini grocery store. Dumukot ito sa bulsa para bumili ng stick ng sigarilyo. Maya-maya ay sinundan ito ng isa pang lalaking nakaitim na nakasombrerong puti at isa pang lalaking naka-blue. Ang lalaking may bitbit na bayong ay dumiretso sa dulo na kunwari ay pipili-pili. Samantalang ang dalawa naman ay aali-aligid sa tindera. Maya-maya ay lumabas ang tindera para ibalot ang ice tube na binili nila. Ang matandang lalaking nakaputi ay isang customer na nag-aantay. Agad itong kinausap ng lalaki para hindi makita at maharangan ang kanyang kasamang may bitbit na bayong. Maya-maya ay sumilip ito sa likod ng counter para hanapin ang bag ng tindera. Subalit nabigo ito nang pumasok ang isang babaeng napatingin sa kanya at ang lalaki na may kunwari ay kumuha ng biskwit. Hanggang sa bumalik na ang tindera at nabigo silang makuha ang kanilang pakay. "5:03 nang muling mamataang bumalik ang grupo. Ang lalaking may bitbit na bayong ay nakasuot pa ng helmet at katulad ng dati, muling tatawagin ang tindera ng ibang kasamahan ng grupo at nagpabalot ulit ito ng ice tubes sa labas. Taktika nila ito para lumabas ang tindera, habang ang lalaking naka-helmet ay kunwari ay pipili-pili sa loob at ang isa naman ay look out. At nang hindi pa makatiempo, tinawag nito ang kanyang mga kasama. At sa pagkakataong ito ay 4 na sila. At para mawala sa atensyon ang tindera, pati ice tube ay pinatimbang pa nila. At para umalis ulit sa pwesto ang babae, kukunin naman nila ang atensyon nito. Tinawag ulit ang babae para ipabalot ang grocery na kanilang kinuha malayo sa counter. Habang ang isang lalaki ay pasilip-silip para makakuha ng tiempo. At para di na makaalis pa sa kinatatayuan ang babae, nagpatimbang ulit ito ng bigas. Hanggang sa makakuha na ng tiempo ang lalaking naka-helmet at dinukot na nito ang bag ng tindera sa ilalim ng counter, sabay inilagay sa kanyang bayong. Maya-maya ay isa-isa nang naglabasan ang kanyang mga kasama. At sabi niya sa tindera ay babalikan na lang niya ang kanyang pinamili. Takang-taka at gulong-gulo naman ang tindera na iniwanan ang grupo.
sa isang kainan sa bayan ng Binyan, Laguna. Nakunan ng CCTV ang isang insidente na kinasangkutan ng isang lalaki. Makikita sa video ang lalaki na nakatayo matapos kumain sa isang karinderya kasama ang kanyang asawa. Matapos silang kumain, naunang lumabas ang babae at naghintay sa labas ng establishmento. Naiwan ang lalaki sa loob at makalipas ang ilang sandali ay umorder ito ng 7 soft drinks at 6 na kanin. Kalaunan ay napag-alamang ang naturang order ay ginamit lamang upang ilihis ang atensyon ng mga tindera. Sinubukan ng lalaki na abutin ang cellphone na nakalagay sa loob ng estante, subalit nag-atubili siya nang mapansin na may tindera na lumalapit sa kanyang pwesto. Maya-maya, kinausap niya ang tindera at hiniling na bilisan ang pag-asikaso at tulungan ang kanyang kasamahan sa pagbabalot ng kanin. Sa pagkatalikod ng tindera, doon sinamantala ng lalaki ang pagkakataon upang kunin ang 2 cellphone na magkapatong sa loob ng estante. Matapos nito, agad siyang umalis at mabilis na pinatakbo ang kanyang motorsiklo palayo sa lugar. Nagtaka ang 2 tindera dahil bigla na lamang nawala ang lalaki at hindi rin agad nila napansin kung nabayaran na ba ang kinain ng mag-asawa. Dahil sa pangyayari, ibinalik na lamang ng mga tindera ang mga kanin at soft drinks na inorder ng lalaki. Kalaunan, nang suriin ang kuha ng CCTV, doon nila napagtanto na nawawala na ang kanilang 2 cellphone na tinangay pala ng naturang lalaki. Isang kababayan ang humihingi ng tulong matapos mawala ang kanyang bag habang namimili sa isang hypermart sa Saudi Arabia. Ayon sa salaysay, dahil sa pagtitiwala, sandali niyang iniwan ang kanyang gamit upang kumuha pa ng ibang bilihin. Sa kuha ng CCTV, makikitang may isang lalaking nakasuot ng puting sombrero na paulit-ulit na lumalapit at nagmamasid sa bag ng biktima. Habang tinitiyak niyang walang nakakapansin, marahan niyang inusog ang cart na kinalalagyan ng bag at mga pinamili. Ilang sandali pa, makikita ang lalaki na biglang nagmamadali palabas ng tindahan, dala ang itim na bag na kinuha niya. Kita rin sa video ang kanyang pag-alis ng nagmamadali. Ayon sa nag-upload ng video, kapwa Pilipino rin umano ang taong kumuha ng bag ng ating kababayan. Sinubukan pa raw nilang kontakin ang cellphone na nasa loob ng bag, ngunit agad itong pinapatay sa tuwing tinatawagan. Sa pagtatapos ng ating rewind video, naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na huwag maging kampante at laging mag-ingat, lalo na sa mga pampublikong lugar at maging sa loob ng ating mga tahanan. Habang tinatapos natin ang 2025 at sinasalubong ang panibagong taon, piliin nating maging mas mapagmatiyag at responsable. Mula po sa Today's Topic TV, maraming salamat sa patuloy ninyong panunood at isang ligtas at mapayapang Happy New Year at 2026 sa ating lahat.